Bang bang bang. Kasama ko ang gang 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 gang. BK Baby. Click clack, bang bang. Kasama ko ang gang 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 gang. Click clack, bang bang. Kasama ko ang gang 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 gang. Click clack, bang bang. Kasama ko ang gang gang. Click clack, bang bang. Kasama ko ang gang gang. Yo, isang mapagpalang araw sa lahat. Hey, it's Jay nga pala ng Bang Bang. And tatalakayin po natin na for today's topic ay tungkol sa LTOF, also known as License to Own and Possess Firearms. At papakita po natin yung iba't ibang requirements ng pagkuha ng lisensya ng baril dito sa Pilipinas. At ito po ay ayon sa iba't ibang mga accredited ng FEO. Shoutout nga pala sa Trust Trade and sa My Firearms. Ito yung site nila. Mamaya lalagay ko yung link dyan or screenshot nyo na lang or record nyo kung gusto nyo. Let's start sa yung mga important muna. No? So ang renewal nito is hindi na siya yearly like before. Before kasi yearly. So as of now, ang renewal natin dito sa LTOF is every 5 or 10 years. And regardless yan sa type ng inyong license. Okay? So, yung important daw, sabi dito sa Trust Trade website, ayan, please, number 1, please make sure that all original and photocopies of documents submitted are very clear. So, syempre, i-scan kasi yun. So, kailangan malinaw talaga. So, use blank ink for filling up forms, all forms. Hindi lang yung hindi lang yung isang papel. So, including blank ink for thumb marks, hindi yung light. Yan, no? Not light nakalagay. Pasensya na kayo sa cursor ko, medyo bastos. And number 3, all requirements needing thumb marks and signatures should have clear thumb marks and signatures. Okay? If not, they will not be properly scanned and your LTOF application will not be approved. Okay? So, dun pa lang, sablay na. So, sa supplemental options ng for LTOF requirements, yan, kailangan natin gumawa ng online. So, number 1, create an online LTOF account. And please log in at https:// and feo.pnp-csg.org. So with that said, kailangan nga nating gumawa muna ng online ng LTOF account. So number 2, you need 2 copies of application form, and then form provided by Trust Trade or maybe downloaded from their website. Okay? Pwede rin to sa mga accredited ng FEO, like iba't ibang gun stores or yun nga yung mga accredited nila. May mga ganun din naman, or like sa Krame o sa mga RCS, yun yung mamaya po provide natin yun. So number 3, yan 2 copies of affidavit of undertaking for LTOF. Form provided by Trust Trade ulit. So sa Krame, base sa akin, meron din naman doon. So sa Krame kasi ako kumuha. Meron din doon, and may bayad lang siya. Mamaya talakayin natin yung kung magkano. Tapos, meron din dito na sa number 4, yan, original PNP, National Police Clearance. So, kailangan mo ng National Police Clearance. So, mag-register ka sa Police Clearance. Sa mga hindi nakakalam, ito yung link. Yan. Tapos, number 5 is neuropsychiatric clearance from PNP Health Service. So, yung result nito ay malilink sa PNP HS2 FEO system. So, kailangan yung mag-take ng neuropsychiatric clearance from PNP. Sa mga RCS yun sa mga yun nga sa Krame, sa main. So, yung sunod nun, yung drug test. Actually, sa akin nauna yung drug test. Then saka ako nag-take ng neuro, parang gano'n ang pagkakatanda ko eh. So sa drug test naman, result from PNP Forensic Group
Malilink din yon from FG to FEO system naman. So, lalabas din yun sa app ng LTAP nyo sa FEO. So, original copy of PSA or birth certificate or photocopy of passport or birth certificate from the local civil registry. So, yun, kailangan din nito original. Okay? Or photocopy ng passport or photocopy ng birth certificate. So, number 8, original gun safety. Ayan, no. Yan, GSR. GSS gun safety to, no. Original gun safety and responsible gun ownership seminar certificate. So, kailangan natin pumunta sa mga FEO accredited center like Trust Trade or Jetro International, mga ganon. So, basta sa mga accredited center, meron silang ganyan. Inquire lang kayo. So, staff guy, yan, meron dyan. So, number 9, photocopy of billing or original barangay clearance for LTAP purposes. Lalagay nyo dun, naka-indicate yung kailangan dun. Or sabihin nyo na lang doon sa gumagawa, secretary ng barangay nyo, lagyan ng for LTAP purposes. And then number 10, photocopy of 2 valid government ID like GSIS or SSS, driver's license, passport, or national ID or postal ID. Yan. Alin man sa dalawa dyan. At least 2, syempre, di ba, para safe. And then 2 pieces of 2x2 ID picture with white background and name tag sa ilalim. May name tag doon, full name. Okay? For LTAP form and neuropsychiatric test. Yan, magpapasa tayo niyan. And then, number 12, siyempre, personal appearance in PNP sa mga RCSU nyo or one-stop shop sa Camp Crame. Or yun nga, sabi dito sa Regional Civil, yun yung RCSU, ibig sabihin Regional Civil Security Unit, or sa mga caravans na pinopost minsan ng ano yun yung mga caravans, pinopost minsan ng FEO page sa Facebook. Okay? So, yung additional requirements, yan nga, yung proof of income, anyone only, hindi naman daw lahat, not all, yan. Sa businessman, sa mga businessmen, photocopy of SEC registration certificate with articles of incorporation or DTI business name registration and mayor's permit or barangay business permit. Sa private naman or OFW, original copy of certificate of employment, COE or payslip. And then number 2, photocopy of latest or previous contract and seaman's book sa mga seaman natin yan. Sa mga professional naman, yung Regulation Commission, yung PRC, ID, yung ano natin, yung mga lisensya natin dyan ng pagiging professional. Yan. Or Integrated Bar of the Philippines, or IBP ID. Okay? Or ITR, yung income tax return, na 1701A daw ang naka-indicate. Okay? And sa mga active government employee, or a government official or elected official naman, photocopy of appointment order, yung AO, with permanent status or oath of office and office ID. Okay? Sa mga retired private, government employee, elected official, photocopy of retirement order or pension paper. Okay? Sa mga alagad naman ng batas, yan, sa mga PNP, AFP, and other law enforcement agents or LEA, ang kailangan natin ay 4, no? So, photocopy of appointment order, certificate of duty status, non-pending case certificate, and unit ID. Okay? Sa mga senior citizen, ating mga lolo, lola, ganyan, photocopy of senior citizen ID lang. Kailangan. At sa iba naman ay bank certificate of deposit, land title, or COP for proof of livelihood for farmers. So, sa mga type naman ng licenses, no? So, issued to individuals, may type 1. Yan, dito natin tingnan. Ayan, no? So, ang type 1 is maximum of 2 guns or 2 firearms. Okay?
So sa private or individual, private individual or professional, regular rate niya sa 5 years ay 1,000. Okay? Sa 10 years ay 2,000. Ayan po yung sa type 1. So sa LEAs, government, employee, retired government, meron silang 50% discount. So sa 5 year, 500, 10 years, 1,000. Okay? Sa senior citizen, meron silang 20% discount. Sa 5 years, 800. Sa 10 years, 1,600. Plus, like kunyari ito 10 years ng type 1, max 2 plus 200 pesos yan sa ID card printing. Okay? So yan, screenshot nyo na lang po ito kung gusto nyo or record nyo yung screen. Then, balik tayo dito. Sa downgrade naman and upgrade, yan. Kailangan na certification from the FEO that licensee is clear of any derogatory record. So, wala kang record na bad, parang gano'n. So, number 2, previous license to own and possess firearms. Okay? Number 3, updated registration of firearms. So, kailangan naka-register yung barrel ninyo. And number 4, inspection report for upgrading to type 3 to 5 license. Okay? So, ako kasi noong una, nag-type 3 ako, pero parang pinag-isipan ko maigi kung dapat ba ako mag-type 3 or type 2 or type 1. So, kasi nga, hindi naman tayo mangongolekta pa. So, sa mga collector, yan, pwede yan, top 5. Yung type 5 na yan. Dahil sobrang daming barilang pwede dyan. Yan, more than 15. Okay? So, yun nga, ulitin natin. Type 1 license is maximum of 2 firearms. Type 2 license, maximum of 5 firearms. Type 3 is maximum of 10 firearms. And then, type 4 is maximum of 15 firearms. And type 5 license is more than 15 firearms. So, para ka na may, panggera. Di ba? So, yan yung mga price nyo. So, syempre, padami na padami, pataas ang pataas. At, like sabi nga dito, meron siyang panibagong mga inspection report. So, ang alam ko, kailangan ng volt pag type 3 or 4 na yata, parang ganon. Parang kailangan may volt ka na for safety ng mga guns mo, ng mga FAs mo, parang ganon. So, yun nga. So, sa sport shooter license, yan, copy of license to own and possess firearms, yung LTAF natin. And then, certification from the president of a recognized gun club or sports shooting association. Like dito sa ating mga gagandang gun stores, mga Trustread, Jetro International, mga ganyan. May mga gun club dyan. So, inquire lang kayo doon. Sa sport shooter license, number 3 ay written authority of consent from parents or guardian kapag naman sa mga minors, mga anak nyo, di ba, yung mga pinapractice nyo, bata pa lang, ganun. So, sa gun collector's license, yan, copy of license to own, yung LTAF natin. And then, certification of updated firearm registration. Siguro yung mga baril nyo, yung mga 20 kayong 38, iba-ibang kulay. Yan, kailangan yan. Certification of updated firearm registration. Okay, sa mga antique firearms naman, collector's license. Yan, ang copy of license to own and possess firearms, LTAP pa din. And then certification from the National Museum that the FA is antique. Yan, kung meron kayong baril ni Andres Bonifacio, yan, pwede yan. Collection nyo, no? Okay. So, dito sa Meyer Firearms site, provide natin yan later. Or baka dyan na lang sa baba. Yan, medyo kompleto rito. Yan. Okay. Yan, kung makikita nyo dyan. Almost same lang din nun, no? Yung mga, nandun sa may Trustread na website. So, yun nga, sabi, pagka gusto mo mag-choose ng processing office, kung halimbawa nasa probinsya ka or nasa ibang lugar ka, wala ka sa Manila,
or bandang Metro Manila. So ito yung may mga processing office or branches, no? So check nyo na lang to online or dito sa site na to. Ayan, like FEO, Camp Rafael Crame, RCSU NCR, Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, and so on and so forth. So yan, meron din tayo sa MOA, sa UN, iba-iba. Depende sa inyo. Check nyo din kung operating pa sila. Okay. So sa mga requirements naman, pagka na-save nyo na yung mga requirements nyo, ngayon gagawa kayo ng pag nasa online na po kayo, mag-upload po kayo ng mga documents nyo. So attached documents ang ilalagay po natin. Picturean nyo na malinaw, walang blurred, walang lagpas-lagpas or yung hindi mabasa kasi hindi siya tatanggapin. So magiging makikita nyo dito is uploaded muna. Uploaded muna. So pagka-upload nyo, yan, magkakaroon ng ganyan. Ito, zoom natin. Yan, yung parang cloud. So uploaded na siya. Then once you uploaded all the requirements, you can now get your neuro exam and drug test. Diba? So ito yung mga steps by steps na to. Yan, kunyari sa RCSU 4A ka nagpunta. So, yan, waiting for neuro test results. Neuro and drug test results. Yan, transaction status. So, kunyari ito. Kunyari sample lang kasi ito. January 17, 2023. So, ang type mo is type 1. So, waiting ka nyan. Waiting game ka nyan. So, you can get your neuro exam and test by at any processing office. Yun nga, kung sa RCSU kayo, Camp Crame, or kung saan man kayo nag-inquire. So, yan. So, ang kailangan nyo dalhin sa neuro exam and drug test is valid government ID. So, at least 2, no? Para sa akin, no? Para sure lang. Tapos, 2x2 picture. Yun nga. And then, ballpen. Nung ako nag-take, hindi na ako nag-pencil. Ballpen, black ballpen gamit ko. So, yan, 1,200 ng bayad, 900 for neuro exam, and 300 for drug test. Okay? So, ito, may tips pa dito. Ayan, no? Tips to pass your neuro exam. So, nakalagay, answer truthfully and just be yourself. Yeah, tama naman. And huwag ka magsinungaling kasi pagka namali ka dyan, kasi may mga malalalim na tanong. No? So, avoid getting called out and don't use your phone during the exam. And avoid talking. May chismoso ka, isilip mo yung katabi mo, ma-DDQ ka niyan. O kaya, baka palabasin ka. Yeah. So, read the instruction lang carefully. And take your time, of course. Walang din makarera yan, no? So, kailangan mong basahin lahat. Depende lang sa pag-intindi mo yan. Sa reading comprehension. Okay? So, when to expect your results? Ito, nakalagay yan sa miscellaneous. So, sa neuro and drug test, makikita mo dyan kung kailan tinik, kailan may expire, and kung pumasa ka ba. Yun, kung pumasa ka ba, kung nasa tama ka bang pag-iisip, o kaya kung ikaw ba ay nagtitake ng ipinagbabawal na gamot. O, alam mo na, pag hindi ka pumasa. So, ngayon, kailangan mapasa mo itong dalawa. Okay? So, you can expect to see results of your neuro exam and drug test whether you pass or fail on your FEO account. And it would take roughly around 3 to 4 hours for your drug test, and your neuro would take about 5 to 7 days. Okay? So, yun sa akin kasi lumabas 3 days. Parang ganun. 2 to 3 days lang yata. Lumabas na yung sa akin. So, pasado tayo doon. Fortunately. So, yan yung lalabas na kasunod pag pasado ka. Ayan. Transaction type, LTAF, and then new. Transaction status for online evaluation ka na. Diba? Ayan na. Medyo kinikilig ka na yan. So, ito yung payment amount. Ito nga, yan pa din. Nakalagay dyan. Ayan, for online evaluation. Okay? So, approval ka na ngayon. Ito na yung medyo waiting game ka na. So, after passing your drug test and neuro, your status will change to for online evaluation. So, within 2 to 5 weeks, your transaction status
will update to for CLFD approval. Okay? So followed by for ACFEO approval. For CFEO, Chief FEO approval ka na niyan. So last ng waiting game mo. So for actual evaluation yan. And it all depends on how many applicants can the FEO process. Minsan kasi matagal. It takes one month na mahigit. Yung iba ka, nakikita ko parang 2 months mahigit. So kailangan natin maging patient. Parang ganun. Kasi kung follow up ka ng follow up, isipin siguro ng nando sa loob na parang walang pasensya tong taong to. Baka magka-problema ka pa, hindi ka pa ma-approvean or hindi ka makapasa, no? So, ayan yung ito yung mga sa online mo. Makikita mo yung for CFLD approval, sunod nun si ACFO approval na. Tapos, for CFEO approval ka na. Then, magiging for payment na yun. So, once your application is approved, your status will change for payment. And you will be provided with a reference number. So from there, you can proceed to make your payment and schedule an appointment to complete the process. So pagka for payment ka na, pwede ka na rumekta sa Camp Crame or sa mga FEO like RCSU, ganon, office. And then you can choose from a number of different online payment methods such as GCash, PayMaya, GrabPay, ShopeePay. So, in my case, dapat mag-GCash ako pero medyo nakomplikaduhan ako konti. And mamaya sumablay na naman, parang ganon. Kasi may mga ganong case di ba? Parang mamaya magka-problema. So, make sure to print a copy of your online payment. If online payment kayo, make sure to print a copy of your online payment for submission. Okay? Kasi pipicturean nyo ulit yon or screenshot. Then, i-upload nyo ulit doon sa inyong online account. So, ito may mga guides dito. Ayan, no? Zoom natin. Ayan, may mga guide dyan pagka sa online. Sa akin kasi hindi nag-went through. Hindi siya kumagat, no? So, nag-rumekta na ako sa land bank. Sa Krami kasi sa taas, sa second floor, meron na siyang land bank. Fortunately. May land bank sa labas pero hindi pala yun para doon. Siguro sa ibang bagay yung mga ginagamit nila dong office. So yung land bank na for FEO or mga LTAF, FAs, registrations ay meron na tayo doon sa second floor sa Camp Crame. Okay? Sa ibang office or branch hindi ko lang sure kung paano yung payment nila doon. I mean kung may land bank na ba sa loob ng office nila. No? So yung on-call na sinasabi NCO double L, dun yun sa land bank. Yun yung fill outan mo sa land bank. Pagka-rekta ka, no? So, paprocess nila yon. And then, nakalagay dito, if paying via land bank, make sure that the difference number is correct before paying, okay? Upon paying, you will need to upload your proof of payment. So, yun nga, ipipicturean mo yung proof of payment mo, yung resibo, and then, upload. Saglit lang actually. Sa akin na parang wala pang 15 to 20 minutes, parang gano'n. So, for printing and release na po yun. Ang lalabas sa status ng inyong transaction, okay? So, yan, makikita nyo dyan. So, yun, ano lang tayo, recap lang. So, yun nga, no? Ito yung mga nandito. Kung gusto nyo, check nyo po na lang by yourself yung mga site na to, yung My Firearms, Trust Trade, or iba't ibang FEO accredited like Jeto International, iba-ibang site po na accredited ng FEO. Okay? So, ayan. Sa mga magre-renew naman ng LTAF po pala, ito, ayan, no? Application form na notarized and affidavit of undertaking, notarized din. And National Police Clearance. And then neuropsychiatric test ulit. And then 2 piraso ng 2x2 pictures with white background and name tag. Okay, tapos drug test ulit. So yan. Sa firearms naman, ito application form, valid LTAP, and then requirements for firearms registration transfer, pagka yung bawa
may LTAP ka na, bibenta ka ng baril, ito yun, nandito yun. Application form. Andun din naman lahat yan. So, meron din silang hotline, RCSU daw to. Hotline, o yan, email ad. Yan, check nyo na lang. Okay. So, meron din silang site sa Facebook, page, na pwede kayo mag-reach out. Alright? So, yun, once again, HJ ng Bang Bang. And please like, comment, and subscribe here on Bang Bang. Salamat po.